Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Kumamay po tayo sa bawat isa. And greet someone in Jesus today in saying, I am so glad you're here. Yan, I'm so glad you're here. Greet someone, mga lima. Mga lima siguro, yan, mga lima. Pakibati natin in saying, I'm so glad you're here. Praise the Lord. Are you glad you're here? Because God is here and we are worshiping the Lord together here in this place. Welcome to the House of Champions. Welcome to the House of God. Welcome sa Reina. Palapakan natin si Lord. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating mga visitors. Thank you so much. I'd like to appreciate everything and everyone here. Mga kapatid, praise the Lord. Siguro po tataka po kayo kung ba't ako naka-jacket, no? Kasi po yung aking nasa work team, mga naka-necktie eh. So, pag kami nag-necktie, pare-pareho kami nagbebenta ng credit card sa mall. So, hindi po, joke lang po yan. Para po medyo kaiba lang tayo. We are now on our second week in ang ating pong series for this month, Unbreakable Faith. And everybody say, Unbreakable Faith. Ay, wala akong kausap dito. Everybody say, Unbreakable Faith. At pag-uusapan po natin ngayong araw na to, mga kapatid, ang title po ng ating pag-uusapan ay Epic Faith. Everybody say, Epic Faith. Ano po ba tong epic faith? Sa mga nag-Facebook po dito, nadidinig nyo yung word na epic fail. Tama ba? Ano ba tong epic fail? No? Pag sinabi po natin mga kapatid na epic, everybody say epic. Hindi po yung pangalan ng kapitbahay nyo nangungutang sa inyo lagi sa sari-sari store. Hindi po yung si Nanang Epic. No? Ano sinabi po natin na epic? Ano? Pag sinabi natin siya epic, ang ibig sabihin po ng epic ay isang grand story about a hero with exciting events and adventures. So, yun po ang ibig sabihin ng epic. Halimbawa po, meron po kayong mga napapanood, no? Yung mga bayani. Mga istorya po yan, ang tawag po dyan ay epic. Kung kayo po yung nakapanood ng 300, sino po rito nakapanood ng 300? Yung maraming pandesal sa sikmura. Okay, yung pumatay sa maraming kalaban. Tama? Okay, maraming abs. Alright? So, ang tawag po doon, mga kapatid, ay epic. Now, pero there is an epic, mga kapatid, na very important, no? Na madalas po nating makita. Ang tawag po doon, mga kapatid, ay epic fail. Everybody say epic fail. Ay, wala akong kausap dito. Ano ba tong epic fail? Everybody say epic fail. Now, sa Facebook, lumabas po, trend po yan sa social network, no? Ang epic fail po, mga kapatid, ay isang nangyayari na nakakahiya kasi isang pagkakamaling nakakatawa. So, sino po dito, mga kapatid, ang napahiya na? Okay, thank you so much. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, tao ka pala. Okay, tao ka. Okay. Go ahead. Sino po dito ang may ginawa yung seryoso ko naman sa gagawin mo, pero nag-fail? Taas mong kamay, nag-fail, no? Sasampulan ko po kayo at nakakatawa. Sino dito yung nagmamadali kang pumasok o mag-work, pati mo sa opisina o sa jeep, na-discover mo, baligtad ang damit mo? Sino dito nakaramdam ng gano'n? Meron akong teacher noon, no, pagdating niya sa school, nakaganon siya all throughout, nagtuturo siya ng chemistry. Sabi ko, ma'am, bakit? Huwag ka maingay. Nakalimutan ko magbra. Nakalimutan niya, mga kapatid, nakalimutan niya na ang tawag po doon ay epic fail. Ako po, madalas nagkakaroon ng epic fail. Yung bang, alam ko naman yung ginagawa ko, di ba? Alam ko naman lahat yun. Suddenly, nagbe-belt ako, tapos nakalimutan ko, meron ako isang sintureras na nakalimutan. Nakitang-kita mo siya. Ang tawag po doon, mga kapatid, is called epic fail. Tama? Marami na kayong nakitang epic fail. Mga karpenterong gumagawa ng palpak. Mga katabi mong gumagawa ng palpak. Tama? Pero yung, alam mong, gustong-gusto mo to, adventurous ka, pero it failed. Are you listening to me? Sample, mga kapatid, halimbawa, nagpagawa kayo ng toilet, ganito ang nangyari sa pinto, you know, something like that, no? Parang, nagpagawa ka ng toilet, di ba? Parang ang sarap umihi dyan, no? Diba, ang kitang-kita mo, no? Ay, ang tawag dyan, epic fail. Huwag nyo nang kukunin niya mga karpenterong ganyan, ha? Nandiyan ba kayo lahat? So, tapos isang araw, nagbabike ka, nagbibisikleta ka, iiwanan mo yung bisikleta mo, ilalak mo sa isang bakal, nung inilak mo, ang nailak mo lang yung bakal. Natindihan niyo po, are you listening to me? Ang tawag po dyan ay epic fail. Hello? Yung nakakatawang nagkamali, hindi mo naman sinadya, pero parang nagkamali. Ala kong kausap dito. Hello? Yung mga decided ka, no? Pati sa mga paglalagay ng mga presyo ng mga binibenta ngayon sa online at saka sa market, nilagay mo sa Monggo, 6.50 each.
No, nakita mo, di ba? 6 pesos and 50 centavos each munggo. Ang mahal ng munggo, ha? Di ba dapat kilo? Ang tawag po dyan ay epic fail. No? You will also see some videos na katulad nito, mananalo na sana siya. Finish line na siya. Pagdating niya ng finish line, something happened to him. No? Ang tawag po dyan, epic fail. Oh, nakita niyo po yan. No? Yung malapit na, parang eto na eh. Ayan na, doon na eh. No? Tawag dyan is epic fail. Are you listening to me? May kausap ako dito. Meron bang mga ganon, di ba? Yung bang, halimbawa, naghahanap ka ng isang lugar, alam mo doon, pagdating mo doon, nalipat na pala yung lugar na yon. Dati minsan pupunta ako sa LTO, pupunta ako sa LTO, nasa na LTO, nasa kabila na po, pambira, aga-aga kong pumunta, pagkatapos nalipat na ng lugar, ang tawag po doon ay epic fail. Do you understand? Sabi mo nga sa katabi mo, marami ka ng failure, alam ko yan. Now, ang tawag po dyan, mga kapatid, ay epic fail. No? Mga nakakatawang failure. Pero ang tanong, paano kung magkaroon ka ng failure na hindi nakakatawa? Halimbawa, kung ang failure mo ay dumarating na ang namumutol ng kuryente, ng tubig, mga kapatid, o kaya nandyan na ang sheriff, kinukuha ng properties mo, ang kotse mo, kinukuha at iniilit na. Hindi yun nakakatawa, but it is an epic fail. Are you listening to me? How about kung ikaw ay, mga kapatid, nag-fail sa isang exam, sa isang professional examination, sa isang examination na kailangan mo para makapagtrabaho ka, at ang natanggap mo ay F, no? Sa Tagalog, fasa. Wala akong kausap dito. Sabi ng isang tatay, anak, exam mo ha, pagbutihin mo, pag bumagsak ka, wag na wag mo kung tatawaging tatay kahit kailan. Noong hapon, nagkita sila, o anak, kumusta naman ang exam mo? Okay naman pare. so alam na ninyo kung bakit siya tinawag niyang pare yung tatay niya. No, nakakatawa, di ba? Halimbawa, itong kailangan mo para mag-level up ka and then you failed. Hindi siya, epic failed siya, pero hindi siya nakakatawa. Halimbawa, kung ikaw naman ay pumunta sa isang business at nalugi, it is an epic fail, but it is not humorous, hindi rin ito nakakatawa. Halimbawa naman na kung ikaw ay naghiwalay kayong mag-asawa, o kaya ang tagal nyo ng mag-boyfriend, no? Kilala nyo na ang sarili nyo, ang bawat isa according to your dictionary, and yet after so many years, naghiwalay kayo. That is an epic fail. Pero hindi lahat ito nakakatawa. In fact, some people, they responded so wrong about failure. Even in Japan, lalo na po sa Japan, merong isang lugar doon ang tawag ay suicide forest. Ano po itong suicide forest na ito? Itong suicide forest na ito, kapag nararamdaman ng tao na siya ay failure, pumupunta siya with honor, nag-aharakiri siya at pinapatay niya ang kanyang sarili. About many years ago, merong isang engineer, nagpakamatay po siya, mga kapatid, over a collapsed bridge na ginawa niya, at mukhang nag-fail yung bridge na ginawa niya, kaya mga kapatid, nagpakamatay siya. Some people are like that. They cannot take the failures. They cannot take the mistakes na ginagawa nila. Tayo pong lahat dito, mga kapatid, last 2019, we committed a lot of failures. And everybody say, I am. Tama po ba? At gusto ko lang din pong sabihin sa inyo, mga kapatid, that this year, you will still commit a lot of failures. So, mga kapatid, kung nung nakaraang mga taon, marami kang epic failures. Dapat ngayong itong taon na to, hindi na epic fail, but epic faith. Ano po yun? That we need faith. You need faith. Kasi kung wala ka ng pera, wala ka ng pananampalataya, wala ka pang pag-asa. Kung wala kang pera, dagdagan mo ang pananampalataya mo. Kasi habang nawawalan ka ng mga bagay, nagkakaroon ka galing sa Diyos. Dahil at the end of the day, Diyos lang ang pag-asa natin. Pakisabi nga sa 15 katabi mo, Diyos lang ang aasahan mo at pag-asa mo. But I have a question for everybody. This is a very short preaching about epic faith. Mga kapatid, but I have a... I promise you it's short. I promise you. Okay. So, now, but I have a question for everybody. Will you allow the failure of your past hinder you from declaring the victory for your future?
Alam nyo, kanina po, bago tayo mag-start ng preaching after the praise and worship, dineclare natin, today I declare, God is with me, God is on me, God is on my side, God is for me, and God is fighting for me. Do you really believe it? Kasi kung ito'y sinasabi lang ng bibig mo without believing it in faith, pagdating ng problema, kukulaps ka kaagad. Ang tanong ko lang sa iyo, will you allow the failure of, not the past, of this year to hinder you from declaring the victory of the Lord for your future? Mga kapatid, magkakaroon kayo ng maraming failures. Sisiguraduhin ko sa inyo yan. Tama, wala nag-amen. Dadami pa ang makakasakit sa'yo. Magkakaroon ka pa ng disappointments and frustrations. But ladies and gentlemen, hindi depression ang pangsagot. Hindi frustration ang response. Ang response, I need to have faith. Many people, wala ng pera, wala pa rin purpose. Are you listening to me? Kaya nga ang Panginoon, pinabayaan niya ang Australia. Mamaya po papakita ko sa inyo, may papakita ko sa inyo video. Pinabayaan niya ang Australia, magkaroon ng bushfire all over the continent. The reason for that, sapagat ang Australia, this is my opinion, you can bash me if you want, or you can hate me to what I'm saying to do. Pero ito lang ang tingin ko, kasi ang Australia, mga kapatid, doon, pag wala kang trabaho at taga Australia ka, pinapakain ka pa ng gobyerno, sinusuportahan ka pa, binibigyan ka pera. Kaya nga maraming tao, kala nila, yun ang kanilang land of their dreams. Are you following me? So ano nangyari? They don't need God. Suddenly, nagkaroon ng malawakang bushfire. Right now, almost everyone is praying to God. Tingnan mo yung katabi mo. Papabayaan ng Diyos yan sa 2019 para magising. Ay, wala na akong kausap. Bakit? Sa 2020, para magising. Bakit? Kasi noong 2019, tulog eh. Ngayon ba tulog ka pa rin? You need an epic faith. Everybody say, I need faith. So let us study right now ang isang storya, the book of Joshua, ng isang lalaking nagkaroon ng epic failure. And yet, after he failed, he stood up and used an epic faith to fight all the enemies. Ang pangalan po niya ay si Joshua. In the book of Joshua, chapter 9, verse 1 to 14, this is quite a very long verses, but I want you to follow this with me, sapagat ito po ay hindi nyo madalas madinig. Kung kayo po ay nagde-devotion, nagbabasa ng Bible, nadaanan nyo po ito. Pero kalimitan po, hindi ito ipinipreach ng marami mga pastors. Look at this. Now, when all the kings of the west of the Jordan heard about these things, the king in the hill country, in the western foothills, and along the entire coast of the Mediterranean Sea, as far as the Lebanon, the kings of the Hittites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, the Jebusites, and all of these ites. Sabi niya, they came together to wage war against Joshua and Israel. Now, tinan niyo po ito ha, all of the kings nang nasa paligid. Sino po dito ang merong kagalit na kapitbahay? Okay, wag nang kagalit. Hindi kasundo. Taas pong kamay, hindi kasundo. Taas pong kamay, okay. Sino po dito yung kayo ang hindi kasundo nila? Now, lahat po tayo, somewhere along the line, meron po tayong kapitbahay na that we don't like. At least isa. Kung nasa kanan mo, hindi ka gusto, at least yung nasa kaliwa mo, baka gusto ka. Tama? Pero wala siguro ito nagsasabi na lahat yata ng buong baryo laban sa'yo. Tama? Wala. But ito po, ang istorya po, mga kapatid, si Joshua, all of the kings, all over them, against Joshua and Israel. Para maintindihan natin, pakita ko kayo ng mapa. Galing ako kanina dyan, dinrawing ko. At ito po ang mapa ng Israel. No? Nung panahon na yon, ang tawag po dyan is the land of Canaan. At kung nakikita nyo po, may nakikita kayo po dyan sa mapa. Nakikita nyo ba? Lakihan natin ng konti. I-zoom in natin ng satellite. So may nakikita po kayo dyan, nakalagay Ai, Jericho, and Gilgal. Iyan po yung unang-unang mga tatlong kinangker ni Joshua. In fact, nung sila po'y kinangker yung Jericho, yun ang alam na alam nating story, yung nagpabagsak sila ng wall, ang sabi ng Diyos sa kanila, wala kayong kukunin, pero ang nangyari, may isang tao doon na kasama niya, kinuha yung mga dapat hindi kuhanin, kaya nung sila ay lumaban sa Ai, alo po sila. Failure yun. Failure. Are you listening to me? They are failure there.
So nag-fail na kaagad sila. Now, tinan nyo po ha, yung pong lahat ng yan, nakikita nyo, may Lachish, may Eglon, may Jarmuth, may Hebron, yan, Lachish, pangalan nyo sa anak nyo yan. No, ganun, ha? So, tinan nyo po yan, di ba? Ang lahat pong yan ay kalaban ngayon ng Israel. Kasama po si Gibeon. Pero eto may nangyari. Tingnan natin itong isang tribo na to, isang grupo ng mga tao, ang tawag ay Gibeonites. Matalino to eh. Tanong sa'yo kung bakit? Lakas. Nabalitaan nila, di ba? Pinabagsakan Jericho. Ang lapit lang, kapitbahay lang, Nabalitaan nila na talo ang AI ng Israel. Nabalitaan ng Gibeon. Sa sobrang talino nila, gumawa sila ng isang paraan para dayain ng Israel. Itong ginawa nila. And ito ay epic fail ni Joshua. Tingnan yung sabi. However, when the people of Gibeon heard what Joshua had done to Jericho and Ai, they resorted to a ruse or a trick. Gumawa sila ng isang trick. Ito ang kanilang trick. Are you still with me? Following the story? Ito ang ginawa nilang trick. They went as a delegation whose donkeys were loaded with worn-out sacks and old wineskins, cracked and mended. They put worn-patched sandals on their feet and wore old clothes. And all the bread of their food supply was dried and moldy. Ginawa po nito mga taga-Gibeon na malapit lang sa kanila, kapitbahay lang nila, nagsuot po ng mga lumang naglagay ng mga sapatos na luma, naglagay ng mga pagkaing inuuod na, at saka i-follow nyo po ito para maintindihan nyo, no? Para po na meron ng amag. Okay? Pagdating po nila kay Joshua, ito nangyari. They went to Joshua in the camp of Gilgal and said to him, to the Israelites, "We have come from a distant country. Make a treaty with us." Sabi ng mga Gibeonites, hindi nila pinapakilala ang sarili nila, galing kami sa ibang lugar, came from a distant country. Is that true? Is that true? Yung mapang pinakita ko sa inyo kanina, lapit lang nun eh. Malolos bombong lang yun eh. Natindihan niyo po, Giginto, Jollibee lang, tsaka Jollibee Crossing. Natindihan niyo po, ganun lang po sa kalapit. So ang ginawa nila, they trick Joshua, at ang sabi, galing kami, nabalitaan namin, gigibain mo lahat yan, kaya kami nakikipag-treaty sa'yo, huwag mo kaming idamay. Yun ang trick. At etong sabi, and they answered, "Your servants have come from a distant country because of the fame of the Lord your God. This bread of ours was warm when we packed it." Ito yung trick. Sabi niya, at home, on the day we left to come to you. But now, how dry and moldy it is. Ang kanila pong trick ginawa, kumuha sila ng mga lumang damit, naglagay ng mga inaamag, no? Mga kapatid, mga mabaho na na pagkain. Parating kay Joshua, sabi nila, galing kami sa malamong lugar. Ito yung proof, nung umalis kami, fresh pa to. Ngayon, luma na to, panis na, inabutan na ng expiration. Bakit? Ang haba ng biyahe namin. Nakita niyo yung trick? May kausap ako? Sabi mo nga sa katabi mo, may kilala akong ganyan. No? Namamas ko pa, ang tanda na. Ang tawag doon trick. Nakukuha niyo po, di ba? So ito, di ba na? So, happen is that, and this, sabi pa nila, and these wineskins that we filled were new. Tingnan nyo, yung lalagyan namin ng alak ko, but see how they cracked they are. Ang haba ng biyahe namin, may forever. And our clothes and sandals are worn out by the very long journey. Grabe! Yun ang trick nila. Effective ba? Sabi ni Joshua. Ginawa ni Joshua, ito ginawa ni Joshua. Totoo kaya yan? Sige nga, tikman nga natin. Kung totoo nga yan. So ginawa nila Joshua, tinikman. At itong sumunod na verse 14. And the Israelites sampled their provisions. Testing. Yung pong word na sampled, taste test. At ang sabi, tinikman at nakita, oo nga, panis na. Expired na, luma na, ang tagal nyo nagbiyahe. Pero ang pinakamabigat ay yung verse 14. Habang ginagawa nila ito, but they did not inquire of the Lord. This is the key. Ano po yun? Last year, or last years, marami tayong failures. Why? Dahil hindi natin muna tinanong ang Diyos. Ala akong kausap dito.
Pumasok ka sa isang relasyon ni hindi mo tinanong si Lord. Nag-apply ka sa isang trabaho ni hindi mo kinonsider si God. Pumunta ka sa abroad, ang mahalaga lang sa'yo, makapagtrabaho ka at iwanan ng pamilya mo, come what may, ipagpalit ang relationship mo sa Diyos. Tingnan mo, pagdating mo doon, nagpaikot-ikot ka, umuwi ka, wala ka ring pera. Anong dahilan? Ang tawag ko dyan, epic fail. Why? It's because you never inquired of the Lord. Ladies and gentlemen, this 2020, simulan natin ang taon na ito. Kung ano man ang didesisyonin natin, malaki man, maliit man, hindi man importante sa'yo o importante, magtanong muna tayo sa Diyos. Pakisabi sa 10 taong katabi mo, magtanong ka muna. Lakas mo, lakas mo. Ilan sa atin dito ang pumasok na sa relasyon dati, hindi nyo kinonsider ang Diyos. Kita mo, na problema ka ngayon. Ilan sa atin dito ang umutang, nabighani ka sa... Ilan sa atin dito ang naloko ng online na pagpapautang, na sinisiraan ka na ngayon. Bakit? Kasi hindi mo tinanong si Lord. Ilan sa atin dito ang nag-attempt mag-swipe ng credit card because you're declaring God will provide. And all of a sudden, hindi nag-provide si Lord, but you never inquired of the Lord. Pansinin mo, there's an epic fail. Do you understand? Si Joshua, imagine niyo po ito general po ito. Ito po yung successor ni Moses. Nakakaintindi po ito ng salita ng Diyos. Nakakarinig po ito. Pero he failed. Kamayan ng katabi and say, congratulations, qualified tayo. At dahil hindi nakinig si Joshua, look at the next verse. Then Joshua made a treaty of peace with them to let them live. Are you listening to me? Now, eto na ngayon ang problema. Ready na kayo? Gusto nyo malaman? Gusto nyo malaman? Next week. Ngayon natin gawin. Okay, masyado kayo seryoso. Eto na ngayon ang problema. Sa chapter 10, talon tayong chapter 10, kita mo na kapag devotion ka na, 2 chapter, ang galing mo Kita mo? Eto sabi ng chapter 10, Now, Adoni-Zedek, king of Jerusalem, kalaban po yan, heard that Joshua had taken Ai and totally destroyed it, and that the people of Gibeon had made a treaty of peace with Israel and had become their allies. He and his people were very much alarmed at this because Gibeon was an important city. Yun, na-alarm niyo yung mga kapitbahay. Nandiyan pa kayo? Sabi, pambira to, nakuha Israel ang Gibeon, importanteng syudad dyan. Kumbaga sa Pilipinas, mga kapatid, yan yung Makati Kumbaga sa Bulacan, yan yung baryo mo In Jesus' name. Kung di ba nakukuha niyo po? Kumbaga sa, parang ganito, no? Kumbaga sa Malolos, ang pinaka-importanteng lugar sa Malolos, Kapitolyo, hindi. Baraswain. Diba? Hello? Kaya nga tayo mga taga-Malolos, Baraswail. Ay, hindi. Diba? Yung pag kinuha mo yung national heritage na yon, magkakagulo So, itong Gibeon, importante. Bakit siya importante? Ito yung sayang bakit. Dahil ang sumunod, sabi niya, like one of the royal cities. Aba, matindi itong cities ng Gibeon, pare. At ano ba? It was larger than Ai, and its all men were good fighters. Parang Pilipinas, pinaglalaban natin yung West Philippine Sea. Kasi maraming sardinas doon. Yung pinaglalaban natin, di ba? Nandiyan pa ba kayo lahat? Ganun sila. So itong mga kapitbahay, nagulantang, nataranta, sabi nila, pag-treaty. Are you following the story? Sabi doon, so Adonai said the king of Jerusalem, appealed to Hoham, king of Hebron, yung katabi. Piram, king of Jarmut, yung katabi. Yung Japhia, king of Lachish, yung katabi mo. Debir, king of Eglon, never mind the names. Sabi doon, come and help me attack Gibeon. And he said, because he has made peace with Joshua and Israelites. May problema tayo. Sabi ngayon ng mga Gibeonites, aatakihin kami ng aming mga kapitbahay. Ngayon, nakapag-treaty kami sa inyo, defend nyo kami. Ala kong kausap dito. Ala kong kausap. Nandiyan ba kayo lahat? Kung ikaw ay kasama sa leader ni Joshua, anong sisisihin mo? Joshua, hindi ka ba nag-isip?
Nakipag-treaty tayo. Ngayon may problema tayo. Sa halip na ba natin, isa lang, ngayon 5 na. Sino rito yung nagkamali sa utang, ngayon na-force ka magbayad, wala na yung inutang mo. Umamin na. Yung kumuha ka ng hulugan, hindi ka nakabayad, puro ka minimum, na ibenta mo na yung kinuha mong hulugan, nagbabayad ka pa. O sige, ako na lang. Sino po dito, yung dahil mali ang decision mo, pinagtitiisan mo tuloy yung mabahong hininga ng asawa mo, o ng kalibin mo, o ng partner mo. Bakit? Kasi you failed. Yan sila. Congratulations. Kaya kung sasabihin ninyo yung mga man of God sa Bible, laging full of faith, kamukha lang yan ang taga-Rain M na nakaupo dyan sa upo ang kulay blue na yan. Kamukha lang yan ng mga katabi mo. Failure din. Kaya sabi mo sa katabi mo, congratulations sa ating dalawa. Eto para maintindihan yung storya, para doon sa mga hindi naabutan. Tingnan nyo po ito. Ito po sila, di ba? Andiyan ba kayo? All of a sudden, yan po yan, yung Jerusalem, Jarmuth, Hebron, Eglon, Lachish. Lahat po yan, kalaban na ngayon nila. Ang problema, si Gibeon, sabi nung Gibeon, paano yan? Friends na tayo. May treaty tayo. Pumirma ka ng workers' covenant. Okay. May pin ka. Depensa mo kami. Kakalabanin kami ngayon. 5 lahat yan. Kung ikaw yung mga Israelita, i-impeach mo si Joshua. Bakit? Wrong decision. Tama? Bakit? Sasabihin mo ganito. Ang bira. Noong una, kalaban lang natin. Titirahin lang natin dyan, Gilgal Tapos na si Ai Tapos na si Jericho Tapos nakapag-treaty ka. Ngayon, lahat-lahat sila lalaban sa atin. Ano ka ba naman, tayong lahat ganyan Di ba? Nakuha niyo po. Dahil sa maling desisyon, sabay-sabay lahat, may effect. Sino ito naramdaman yan? Sino ito naranasan yan sa buhay niyo? Sometime in your life. Taas pong kamay. Yung isa lang ang maling desisyon, pero subuto. Ang babait nyo, no? Taas po ng kamay. Sino po may gano'n? Hindi ko na po tatanungin kung ano yan. Hindi ko na po, halimbawa po, pumisik ka ng isang pigsa. Dumami tuloy kasi pinisik mo isang pigsa. Mali. Hindi po yung sinasabi ko, yung tinanggal mo yung ano mo, hindi yung sinasabi ko. Meron ba kayong mga desisyon na gano'n? Na mali, tapos lahat, nagkamali-mali na lahat, sunod-sunod na. Anong gagawin mo? Magmumok-mok, madidepress, magsusuicide, tatalon sa stage? Ayoko na mag-worker, pastor. Ayoko na matan ng church. Bakit? Si Jesus, he never answered my prayer. Ito, ang laki ng problema. By the way, he is now on the foundation of failure. Some people are forced to fight because of failure. They are forced to fight. They are forced to fight. They are forced to be in that relationship because of failure. They are forced to pay even if wala na silang pera. They are forced to bear the presence of someone because of failure. Now, ladies and gentlemen, tandaan nyo po ito. Let me give you a first thought. Are you ready for this? Tandaan nyo that the measure of a person is not how he feels after he has won, but what remains when all things are lost. Uulitin ko lang po yan. Naintindihan niyo po ba ito? May kausap ako. Sige, kuhanin niyo lang muna. The measure of the person is not how he feels after he has won. Hindi yan ang tunay na mata ng tao, yung nanalo kayo, hindi! Kung ano ang natira, kung ang lahat ay nawala. Tandaan nyo ito, di baling mawala ang pera, wag lang mawala ang pananampalataya. Di baling mawala ang relasyon, wag lang mawala ang relasyon sa Diyos. Di baling mawala ang dreams and ambitions and aspirations, wag lang mawala ang vision at dreams para kay Lord. Bakit? Ang sukatan ay hindi kung ano ang naipanalo mo. Ang sukatan, ano ang natira kung sakaling mawala ang lahat.
I have a question for you, ladies and gentlemen. Are you willing still to worship God itong 2020 kahit dumami pa ang problema mo? Are you willing still to attend the church kahit na dumating ang time kapusing ka pa ng pera? Are you willing to attend the church and follow Jesus even if pine-persecute ka at sa palagay mo parang lahat ay laban sa'yo? Are you willing? If you are willing, it means you're truly a man or a woman of God. Look at your seatmate. Pakitanong, are you willing? Lakas, pakalakas. Are you willing? Ituloy natin. Ano na nangyari? Okay. Anong gagawin ni Lord? Ito po, mga kapatid, ang mga susunod na mga verses ay bumabali sa maling kaisipan natin tungkol sa Diyos. Look at these verses. This is a study for you to understand. I don't want to preach to you ng isang bagay na hindi mo maintindihan, na-encourage ka, na-inspired ka, and after that, walang nag-remain sa'yo. Look at the next verse. The next verse says, verse 7, So Joshua marched up from Gilgal with the entire army, including all the best fighting men. He has no choice but to defend Gibeon. No choice. Listen to me. Hindi niya ginawang nang dahil sa inyo, pahama kayo sa life ko, patayin ko na rin kayo. Hindi niya ginawa yon. Because he is bounded by the treaty, bounded by the promise, he stand by that promise. He went there, all with his best men. Sabi niya, and the Lord said to Joshua, do not be afraid of them. Everybody say, the Lord said. Palagay niyo bakit sinabi ni Lord that the Lord said. This time, he asked God. Kaya niya nadinig. Kanina, nung nakikipag-peace treaty yung isang kalaban, hindi siya nakinig. Parang ikaw, no? Na walang boyfriend, pray ng pray. Na may nanligaw, hindi na nag-pray. Jackpot na to, pwede na. Lamang tiyan din. Di ba, Lord, give me the right one, the right one. Eh, may nanligaw bigla sa internet. May nagpasaring bigla. Ano mo na, hindi ka na nag-pray. Ano nang pumasok sa'yo? Dadalhin ko naman sa church. Oh, yun ang pumasok na sa'yo. Oh, ano na yan? You never prayed. Kahit mo ng problema ka. May kausap ako dito. Sabi niya, the Lord said, do not be afraid of them. I have given them into your hands. Not one of them will be able to stand against you. Wow, that's a promise of the Lord for you this year. This year, you will fail, but God will give them to your hands. And not one of them will be able to stand against you this year. This is what the word of the Lord for you and for your family. Manghihina ka, magfe-fail ka, but they will never win against you because you will always stand up a winner and a victorious person. That's a declaration for you. Sabi doon, ito ba? The Lord said, do not be afraid of them. I have given them in your hand. Pangalawang beses, inulit uli, not one of them will be able to stand against you. Remember, tandaan niyo po ito ang kultura ng Bible, no? Pag ang Bible po paulit-ulit nagsasalita ng isang sentence, ibig sabihin, importante ito. Sino po rito ang mga young people ng paniniwala ninyo, ang magulang nyo, nagkukulit? Umami na, makulit. Umami na yung mga anak ko sa akin. Okay. Question. Di ba may magulang makulit? Ako po, makulit ako eh. Di ba yung makulit yung paulit-ulit? Sinabi na po, ano ba dyan sinasabi paulit-ulit? Dalawang bagay. Isa na lang. Alam nyo kung ano? Importante to eh. Importante to, sundin mo. Importante to, importante. Sa Bible po, ang unang makulit, si God. Sabi niya, inulit niya uli, I have given to your hands. Ano ba? No one, not one of them will be able to stand against you. Uulitin ko uli. This is the word of the Lord for you for 2020. Do not be afraid. You're going to have failures. You're going to have hardships. You're going to have hurts. You're going to have many things in your life and problems. But this is what God of the Lord is telling you right now. The Lord is giving your enemies into your hands. And no one, I said, no one, and I prophesy to you again, no one of them will be able to stand against you this year. Ay, hindi sila excited. Sige, bahala ka. Ito na ang labanan. Gusto nyo mala ko ng labanan? Ito na. O, next week na lang. Ngayon na. Sabi niya, ito. And after an all-night march from Gilgal, ito na. Sila na lumusob. Joshua took them by surprise. Lulusobin nyo ako, ha? Unahan na kita. Sisingilin mo ako, ha? Bayaran na kita. Ang ganda nun, ano? Wow.
Sisingilin mo ako, magtatago na ako. Ganyan, ha? So, hindi. Took by surprise, ha? Lalabanan nyo akong 5, ha? Supresahin ko kayo. Akala ni Joshua, sinusupresa niya ang kalaban. Itong matindi. Si Lord ang nang supresa. Ay, wala akong kausap. Sana naintindihan nyo to. Itong taon na to, dumarating ang problema mo. Pero bago ka pa makaisip ng solusyon, si Lord sinusolve na para sa'yo. Pero kailangan mo mag-inquire. Kailangan mong mag-pray. Kailangan mong lumapit. Kailangan mong pumunta sa Kanya. Sabi niya, and the Lord threw them into confusion before Israel. Nalito. Hindi malaman sa Mobile Legend kung sino kakalabanin. So Joshua and the Israelites defeated them completely at Gibeon. Meron pang natira. Yung mga natira, natagtakbuhan, Israel pursued them along the road going to Beth-horon and cut them all the way to Asekat and Makeda. As they fled, kasi may natira pa eh. Di ba anong pangako ni Lord? Walang matitira. Ang problema, na-confuse yung mga tao, takbuhan, natira. Ano nangyari? As they fled, yung mga natira, as they fled on the roadside from the Beth-horon to Aseka, si Lord ang tindi. The Lord hurled large hailstorm. Imagine mo, failure si Joshua. Pero tinake niya yung failure. God, nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako. Pero Lord, ayoko na po magstay sa pagkakamali. Epic failure to kanina, epic faith ngayon. Anong ginawa ni Lord? Dahil inactivate niya yung faith, Lord ang lumaban. Itong taon na to, ay natin mo to. Itong taon na to, ilalaban ka ni Lord. Sabi mo sa 15 taong katabi mo, ilalaban ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, sige, sabi mo, ilalaban ka ni Lord. Sabi mo sa 15 katabi mo, sosopresahin ka ni Lord sa unahan. Lakas mo, sosopresahin ka ni Lord sa unahan. At ang sabi niya, please make, ayusin mo yung sound. At sabi niya, and more of them died from the hail than where they were killed. Marami pa ang namatay nung bumagsak yung mga hailstones. Wala tayo kasing hailstones eh. Jackstone meron tayo eh. Ano ba itong hailstone na to? Sa ibang bansa po, alam nyo, sa amin po sa Amerika. Yung pong hailstone ay ito. Para po yung mga yelong bola na matitigas pa sa bato. Ang lalaki po yan, mineasure po about 2 to 3 inches. May mas malaki pa po dyan. Kaya po yung mga hailstone na yan, nakabasag po yan ng windshield ng kotse. Kaya pag tinamaan ka niyan, basag ang bungo mo, pare. Para kang kinanyon. Nandiyan ba kayo lahat? Kung may buhok ka, tinamaan ka, wala ka ng buhok. Yung ba mga walang buhok dito, na hailstorm ho ba kayo? Di ba? Imagine ito, yung mga nagtatakbuhan, na hindi na mahabol ng Israel, sulod ang humabol. Tandaan nyo po ito, yung hindi nyo mababayaran next year, God will provide ahead. This is a word of prophecy to you. It will be, it shall be. It's not I could, it is not I should, it will be. At ito pa, on the day, the Lord gave the Amorites over to Israel. Joshua said to the Lord in the presence of Israel. Ito na. Ito pa ang problema. Tayo sa ano? Nakawala ang lahat. Pinatay ang lahat ng mga sundalong kanin. So to speak. Yung mga matatandang katulad ko, alam niyo sundalong kanin. Hindi niyo, alam niyo? Yung mga millennial, ang tao, hindi alam ang sundalong kanin, extra rice ang alam nila. Yung sundalong kanin, ibig sabihin, yung, ano ba ibig sabihin ng Kuya Bobby? Yung wala lang, yung pinakamabang ranggo. Ha? Ano daw? Sorry, mahina na tenga ng katabi mo eh. Okay. So, anyway, yung sundalong kanin, yung mga maliliit, pinatay nila. Yung mga tumatakbo, napatay ni Lord. Yung mga kings na napunta. Di ba 5 yun? Sabi ni Lord, this day, bibigay ko silang lahat sa iyo. Etong problema, tayo sa ko, lakas, follow me, have faith on this. Palubog na araw. Kung ikaw palubog na araw, Lord, sabi mo, pangako. Mababayaran ko utang ngayon. 5:00 na.
Bukas may interest na. Panginoon, puputok na ko bukas. Alas 5 na. Tapos na ang cut-off ng cheque. Paano? Okay. Alam niyo ginawa ni Joshua? Ito ang epic faith. Are you ready for a true epic faith? Tindi ni Joshua. Ito ang faith. Sabi ni Joshua, Sun, stand still over Gibeon. You, moon, over the valley of Ajalon. Ano sa'yo? Ito sa araw. Araw! Huwag kang ikot. Huwag kang bababa. Diyan ka lang. Ikaw na moon. Huwag kang pupunta sa axis mo. Ha? Stay there. Woo. I said, oh. If that is not faith, I don't know what it is. Imagine mo, inutusan niya yung araw. Ba't niya inutusan? Sabi niya, araw, hindi ka pa bababa. Kasi sabi ni Lord sa akin kanina, mamamatay silang lahat bago lumubog ang araw. Lulubog ka na, kaya inuutosan kita, hindi ka pa lulubog dahil hindi pa sila patay. Mga kapatid, dapat ganito tayo. Itong 2020, Lord, hindi kami aalis ng 2020 na hindi ako lumaya sa utang at hindi ako papayag na nakalaya sa utang. Mga kaibigan, sa 2020 nang hindi ko nakuha yan. Itong 2020, hindi ako papayag. I will tell, tagalan mo December ako ka dumating sapagkat ang family ko hindi pa saved. Hindi ako papayag. Last January, bago January 1st, I was praying to God madaling araw. Sabi ko, Panginoon, and then suddenly, I prayed to the Lord. Sabi ko, Panginoon, I'm old now. I'm now 28. I am 50 plus. 10 years from now, we are exiting. Sabi ko, Panginoon, hindi ako papayag, hindi muna ako mamamatay hanggang di ko nakikita ang dalawang bagay sa church na to. May building kami. At established na ang ministering ito, both in the Philippines and international. Kaya kung ako intinay na at hindi pa yung tapos, may deal kami ni Lord, hindi pa ako pwedeng mamatay. Pahihiram ko na lang ang pustiso ko sa inyo. Susunod na preacher dito, kung gusto niya mag-preach, ito na ang pustiso, you will be my mouthpiece. Nandiyan nyo? Pero that's my deal. Hindi ako papa. Ang tawag po doon, declaration of faith. Itong taon na ito, magsabi ka, Panginoon, di ba sinabi mo, you will bless me. I will never be the tail, but I will be the head. This year, hindi ako papayag na matapos ang taon na ito na walang nangyari sa pamilya ko. Hindi ako papayag na hindi kami umunlad. This year, hindi ako papayag na walang salvation maganap. Hindi ako papayag na walang miracle na mangyari. Gawin mo yan. It's called an epic faith. Last years, we have epic failures. This time, let's have epic faith. Ano nangyari? So the sun stood still. May masunurin kaysa tao. Sabi, and the sun stood still, and the moon stopped. Baka mamaya pumunta kayo dyan. Alas 12 ka lang! Hindi, wag ganon. Wala naman sinasabi si Lord, gaganon ka. No? Baka pagpunta mo sa EDSA, stop! Hindi. O yung ganyan. Wala naman sinasabi si isa sa inyo. Sabi niya, so the sun stood still, and the moon stopped. Tingnan nyo, till. Everybody say, till. Till. The nation avenged itself of all enemies. Huminto ang araw. Kaya sabi ng Bible, as it is written in the book of Joshua, the sun stopped in the middle of the day and delayed going down about a full day. According sa science, may nawawala tayong isang 24 hours. Ano yung pastor? Research nyo na. Totoo yan. May nawawala because of the story. Ano yun? Pinahinto ng Diyos ang isang araw because of the epic faith ni Joshua dahil kailangan kaming manalo. Galing kami sa failure.
This time, hindi na kami galing sa failure. Mananalo na kami. Hihinto ang araw, hihinto ang sakit, hihinto ang sakit, hihinto ang kakapusan, hihinto ang kahirapan, hihinto ang lahat ng yan para magbigay ng daan sa pag-unlad, sa pagyaman, sa pagsagana, sa paggaling, sa kaligtasan, sa kalayaan ng iyong buhay at ng Panginoon. This year is a powerful year. Sabi mo nga sa katabi mo, ihanda mo ng sarili mo itong taon na to. Ibala mo na ang pananampalataya mo. Sa inyo ha, there has never been a day like this before and since. A day when the Lord listened. Ito bang matindi? Hindi, there has never been a day like it before or since. A day when the Lord listened to a human being. Wow! Ang ganda nun, Sobrang ganda. Niyelohan ko. Kayo ba nagandahan doon? Kahit kailang na nangyari sa buong mundo, kung saan isang araw ang Diyos ay nakinig sa isang tao. Tapos ang sabi doon, surely the Lord was fighting for Israel. Alam nyo, when I was preparing this preaching, sabi ko, Panginoon, pinakinggan mo si Joshua, failure. Ako higit pa doon. Pakinggan mo rin ako. Lord, listen to a human being. Wala akong kausap. May kausap ba akong human being? Baka itong taon na ito, pwede mo sabihin, Panginoon, pakinggan mo naman kami. Pakinggan mo ako. Listen. Alam nyo, when your heart is that broken enough for God, He will listen. He will make the sun stand still. He will make the moon stand still so that you will win the battles this year. Ang ganda na gagawin sa buhay mo. At kung ano nangyari, tangisay ko ano, ito maganda kay Lord. Tangisay ko ano, si Lord, ang lahat ng failure mo, gagawin niyang victory mo. After that, to make the long story short, I have 6 minutes left. Nahuli nila yung kings, silang 5. Yung 5 kings nahuli. To make the long story short, in Joshua chapter 10, ay niyan lahat. No? And the kings and their lands, Joshua conquered in one campaign, in one day, in one strike, in one declaration, in one fight. Why? Because the Lord of God of Israel fought for Israel. Tignan niyo po ito ha. Ito ang magandang nangyari. Nung una, itong sisihan. Kundi dahil sa iyo, Joshua, nakapag-treaty ka, isa lang kalaban natin. Ngayon, 5 pa silang kalaban natin. But because Joshua rose up from failure, from epic fail to epic faith, etong nangyari, ito yung say ko ano, napadali pa nilang patayin lahat. Dapat isa-isa nilang patayin lahat. Isa-isa nilang ikakanker ng city. Palibak, nagsabay-sabay na, bring it on, napadali patuloy. Alam nyo kung bakit noong nakaraang taon at saka ngayon, dadami problema mo, padadaliin ng Diyos na talunin mo. Yung problema mo ng pang 3 years, baka ibigay ng Diyos sa'yo ng 1 year. Ako, Panginoon, ayoko na na. Pero Panginoon, salamat, you will hear me as a human being. Bakit? Padadaliin mo lahat ng problema ko, lahat ng hardships ko, because you will fight for me. Get ready for 2020. Walang magtatampo sa Diyos sa 2020. Alam kong kausap. Walang magbabackslide sa 2020. Walang manlalagay sa 2020. Hindi ko sinasabing walang manghihina. Manghihina ka, pero tuloy ang laban because God will fight for you. Give God the honor. Remember this, that your present circumstances do not decide the outcome of your future breakthroughs. Ang lahat na nangyayari sa iyo ngayon, it doesn't decide your future. At ang pinakamahalaga, samahan ka ng Diyos. Amen. Ito man nakaraang mga buwan, before I'm going to show you a video, nito na nakaraang mga buwan, I think it was how many months ago, December pa lang yata, something happened. Ang bansa at ang isa sa pinakamalaking bansa sa buong mundo ng Australia ay nagkaroon po ng bushfire. Samantalang ang Australia ay nagbu-bushfire.
Ang Iran at Amerika ay nagigera. Ang Pilipinas ay nagtatala. Hindi ko... Sabi nung isa, seryoso na ako eh. Nagtataka ako. Sa harapan ng maraming gera, pinapasok na tayo ng mysterious virus galing sa China, tumatala pa rin tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Ganyan talaga ang buhay, no? Kaya nga sa Pilipinas, kakaunti ang nagpapakamatay eh. Tala lang ang katapat. Anyway, to go back. Sa isang geomap ng Australia ay pinakita nila kung nasaan ang lahat ng bushfires. If you're going to look at this very carefully, you will see that almost all the western, the southern part, lahat ng nasa paligid, kasi po ang Australia po ay maraming farms, maraming forests, and they are now on bushfires. This is one of the most catastrophic, devastating thing that happened to Australia. At ang heart cried is that most animals died. Yesterday, about 480 million animals, particularly kangaroos and koalas, died. Yung nakikita niyo pong picture dyan, yan po yung isang kangaroo na inabutan na sa fence, paalis na siya, pero inabutan na siyang nasunog. No? According to one expert, baka ito na ang pagkakataon, pag hindi na agapan, that koalas become extinct. Kaya yung paborito niyong chocolate na may koalang commercial, baka hindi niyo na makita. Alam niyo po, mga kapatid, no? This was a koala who died recently. Ito yung koala na nasa commercial, nasa news na nataranta siya. Siya yung sinagip siya nung babae, nagubad pa yung babae. And sooner than after 3 hours, the koala died. Nung nanood ako na isang video niyan, merong isang mag-ina, nasunog yung nanay, 50-50 yung buhay, yung koala, yakap-yakap yung nanay niya, maliit, baby koala. So, masyado ng maraming sugat. Nagawa ng mga doktor, tinatanggal yung koalang baby. Pero sabi nung vet, huwag nyo nang tanggalin kasi mas makakatulong yun sa baby na koala tsaka yung sa nanay na gumaling ng mas mabilis. So, that's very, very, you know what I'm saying? That's heartbreaking. No? Innocent lives and lives of animals were killed, put to death, because of us humans. Recently, there was a cyclist na nagbibisikleta, nakakita siya ng koala on the street. Nung makita siya ng koala on the street, tumakbo sa kanyang bisikleta at nakiinom. Do you understand that? Nakiinom yung koala because there was so much heat. So, koala, sabi, wow, touching, no? Andiyan ba kailangan? Alam nyo, pag may mga ganito nangyayari, I always ask God, why? Everybody say, why? Tandaan nyo po ito, if you will never discover the why, you will never know the how. That's why this year, you must discover the why. Ba't nangyayari sa amin to? Ba't di na ako makapag-abroad? Tinry ko naman. Ba't di na ako makabuo ng business? Tinry ko naman. Discover the why. Kasi minsan, eksperto tayo sa how. Alam natin na ang bushfire is an act of nature in Australia because of the global warming, because of the stupidity of the human beings. But there is another spiritual reason that I discovered. You may never like me. To those who are watching me on Facebook Live today, you may never like me of what I'm going to say. But this is the truth. You know why God gave and allowed bushfire sa Australia? Ask me why. Because it's part of the judgment of God. Ha? Pastor naman, wala kang puso. Judgment of God? Yes. Because last October 2019, lahat ng estado ng teritoryo ng Australia, except South Australia, have fully decriminalized abortion.
starting with Western Australia in 1998. Ano yun? Hindi na krimen magpa-abortion sa Australia. In fact, sabi doon, nowhere in Australia is there a requirement that a woman's sexual partner be notified of a proposed abortion or consent to a procedure. Ano yun? Hindi mo na kailangan magpaalam kung buntis ka, ipa-abort mo. Alam niyo po, ito pang matindi. Meron silang batas ngayon na kahit 22 weeks na ang bata, an equivalent to about 5.5 months sa tiyan ng nanay, pwede pang i-abort. At walang magpapakulong sa'yo. Walang magagalit sa'yo because now it is decriminalized. About 2017, 2 years before 2019, they approved the same-sex marriage all over Australia. Alam niyo po, manood kayo sa YouTube, nung inapprove po nila yon, nag-rejoice yung mga nag-a-abort, umiiyak pa sa tuwa na legal ng abortion. At yung mga bading at mga bakla at mga miyembro ng LGBTQA+ community, natutuwa pa, nagre-rejoice. Nagre-rejoice sila because their government finally approved, gave in to what they wanted ever since. But it is not God what they want. They want freedom of rights, but they don't want God in them. Remember Sodom and Gomorrah? Do you remember? When they allowed homosexuality, God sent fire from heaven. The Bible says, basahin nyo na yung book of Genesis, hindi lang fire from heaven. Even in the ground, God sent fire. I believe what happened to Australia is part of the judgment of God and a wake-up call for us. Why? They are crying for koalas. I understand. They are crying for the innocent lives of kangaroos. I understand. But they never cried for the innocent babies that they were going to kill. Are you listening to me? This is what's happening to the nations of the world. If you will take away God in the equation, if you will take away God in your life, you will face judgment. If you will take away God in your relationship or marriage, you will going to have a problem. Don't do it, I beg you, my brothers, in Jesus' name. Isama mo si Lord sa 2020. Ilagay mo siya sa gitna ng relasyon ng trabaho. Huwag mong ambisyoning magkatrabaho pero wala ng Diyos. Huwag mong ambisyoning magkapera, mapunta sa abroad pero wala ng Diyos, because you will face judgment sooner or later. Di baling mahirap, di baling kalaban ko ang lahat. Basta mahalaga, kasama ko naman ang Diyos na lumalaban. I'm going to show you a video. Praise God for the bushfire. You know why? Ito yung sa bakit. Because of the bushfire, many learn to pray. Even those atheists who doesn't believe in God. Watch the video. We have a sound. Australia is experiencing some of the worst floods we've ever seen. My family and I live in New South Wales, and for the third time this season, our government has declared a state of emergency. But in the midst of this, more people than I've ever seen before, including people that wouldn't usually pray. I don't pray with the Lord very often, but yesterday, I never prayed so hard in all my life. In this tumultuous time, many Christian groups are gathering to pray. My church congregation has been asked to pray and fast for rain. And prayer is extremely important. And how many of us are actively finding ways to share the gospel in a country crying out for hope? I will cut that for a while. Yung pinakita ko sa inyong clipping was from ABC News. Sabi niya, I'm an atheist for 25 years, but when I saw the fire, I started to pray to God. Sabi ng babae, I don't pray often, but this time I pray now. It's a wake-up call. It's a wake-up call. Failure is a wake-up call. Are you listening to me? Failure is a wake-up call. But put God. This year, ilagay mo si Lord. Akala mo ba porque umaating ka ng church, nandiyan na si Lord? Hindi, matayin ka lang ng church. Pag sinabi mong ilagay mo si Lord, make God your God.
May Jesus your Savior. Kung di mo pa siya kilala, tanggapin mo siya, tagapagligtas Panginoon. At kung Panginoon mo na siya at tagapagligtas, born again ka na, baka naman gusto mong mas lumapit pa kay Lord this year. Because this year, this month is the start of your unbreakable faith. This year, God will fight for you. Father, in Jesus' name, thank you. Wala kaming pupuntahan. Wala kaming pwedeng sandigan. Wala kaming pwedeng lapitan, panghawakan, kundi ikaw lamang. Ngayong araw na ito, Panginoong Diyos, gusto naming simulan ang taon na ito. Gusto naming sabihin, nagkamali kami nung nakaraan. Pero ngayon, mananampalataya pa din kami. Maniniwala pa rin kami. Magpupuri pa rin kami. Sasamba pa din kami. Maglilingkod pa din kami. Magbibigay pa rin kami. Magtatanim pa rin kami. Magpapatawad pa rin kami. Lalaban kami. Mahihirapan kami. Pero Panginoon, okay nang mahirapan, basta ang mahalaga, kasama ka naming lumalaban. Ngayong araw na to, we are surrendering our lives to you. Walang ibang pwedeng hawakan, walang pwedeng panghawakan, kundi ikaw lang. For the next 2 minutes, can you pray? Pwede bang mag-pray ka of a commitment prayer? Last week, I prayed for you. I prophesied to you. But this time, you pray to God and say, God, I'm committing my family. Ako mismo, Panginoon. Tapos na ang araw ng mga failures. Lord, gusto ko na maglingkod. I wasted a lot of times. I waited a lot of years. I waited a lot of months in my life. But today, I would like to serve you.